Hello mga kabayan, kamusta? Hito si Mia, ang tagapagbasa ng inyong mga kwento. Kaya bago ang lahat, huwag kalimutang i-click ang notification bell, subscribe button at i-like na rin at mag-comment kung nagustuhan nyo ang kwentong ito. Kaya halina't umpisahan na natin ang kwento. Chapter 5. So how's the party? I can sense happiness in their voices. Puno ng pagkasabik ang mga mata nilang habang nakapalibot sa akin at hinihintay ang magic word. Sa totoo lang, para kami mga bata na nakapaikot at nagkukwentuhan tungkol sa mga crush namin. Sa grupo ng mga batang iyon, ako ang nasa hot seat. Baka inaway ka nung dalawang yun, masungit na tanong ni Red habang nakakahalukip-kip ito at nakasandal sa pinto nitong opisina ni Ma'am. Pasara na ang butik at dahil maaga pa naman at wala naman kaming ibang gagawin, napagdesisyonan ng lahat na magkwentuhan muna at usisain kung anong nangyari sa party kagabi. Talagang halatang gusto nilang malaman lalo na si Danica na kumikinang ang mga mata mukha na lang talagang matitino itong mga kaibigan ko. Pero ang totoo, mas malala pa sila sa mga pasaway na bata sa kalye doon sa probinsya namin. Pero kahit na ganyan sila, mahal ko sila dahil alam kong mga totoong kaibigan sila. Lihim kong napangiti bago ko pinasadahan ng tingin silang lahat. Masaya yung party. I lied. Bakit? Dahil mas gugustuhin ko pang kumingkim ang isang negatibong pangyayari kaysa ang ipasa pa ito sa iba. Nagsitanguan naman sila. Ngunit maliban kay Red na punong-puno ng paghihinalang nakatitig sa akin, alam ko na hindi mauuto ang babaeng ito pero kailangan ko itong itago sa kanila kung ano ang totoong nangyari kagabi dahil ayaw kong magkaroon pa ng gulo. Mas mabuti nang kalimutan na lang yung pangyayaring yon kasi wala namang magandang magagawa ang pagtatanim ng sama ng loob. Pilit kong initian si Red at gamit ang mala-inosente kong mga titig ay hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Sana lang talagang tumalaba ito sa mala-Amazona kong kaibigan. So sobrang bait nila Tita at Clarice, pagsisinungaling kong muli. Isang malaking kasino, pero baka naman kasi mabait din talaga si Clarice. Hindi ko pa naman siya lubusang kilala, kaya hindi ko dapat siya husgahan agad-agad, diba? Masama nga kasing manghusga ng kapwa. Marami bang umattend? Kunot ang noong tanong ni Ma'am Breeze habang nakatitig naman ito sa listahan ng binta namin ngayong araw. Hays, dahil sa tanong ni Ma'am naalala ko naman kung gaano karaming bisita ang tumawa dahil sa pagkapahiya ko. Sayang talaga sila na makikita ng isang kawawang bata na inaapi ng mga ogre. Mga ogre na kulang yata sa aruga. Opo ma'am, kinakabahan kong sagot kay ma'am bago bigla ang pumasok sa isip ko yung lalaking nabunggo ko. Sino kaya siya? Bakit nandoon siya sa party? Bigating tao din kaya siya? At saka bakit ba bigla na lang siyang papasok sa isip ko? Hindi ko naman yun kilala, dapat nga ay kalimutan ko na ng buo ang mukha niya pero bakit? Hanggang ngayon ay naalala ko pa siya. Woy, bakit namumula ka? Sigaw ng Amazona. Kailangan bang sigawan? Pwede naman sanang mahinahon ang pagkakataning, diba? At saka check, bakit ako namumula? Unti-unting napakunot ang noo ko at napanin ang nakakalukong mga titig ng mga baliw kong kaibigan. Ay bigla na lamang nagsilabasan ang lahat ng hiya sa aking katawan. Pero hindi naman ako nagbablush. Ay, may nakilala ka sigurong gwapo doon. Hirit ni Danica na sinabayan pa ng isang malakas na hampas sa balikat ko. Sa sobrang lakas ng pagkahampas niya ay umalingaw-ngaw pa ang tunog niyon sa buong kwarto at hindi ko maiwasang impit na mapatili yung totoo mga kaibigan ko ba ito or pinadala lang sila para bugbugin at i-hotset ako. Hindi man lang na-guilty si Danica. Sagad ba rin ang ngiti niya habang hayan at nakatitig sa akin at napaka-inosente niyang mga mata. Masakit kasi nanguso
kong daing sa kaibigan na napatawa lamang bago puno ng pang-aasar na kumapit sa braso ko. Hayan, kilala ko ang titig niya na yan. Alam kong may hindi magandang mangyayari lalo na at ang tinignan ko silang lahat. Pare-parehas ang emosyong nakaplastar sa mga pagmumukha nila. I gulped and tried to ease the nervousness, pero ang mga yawa kong kaibigan mas naging matalim ang mga titig nila. Sabihin mo ang totoo, Apple. Meluchero Hernandez, sigaw ni Ma'am gamit ang maotoridad na boses. Ano na naman bang ginawa ko? Bakit kung makatitig sila parang may ginawa akong kasalanan? Sunod-sunod ang naging paglunok ko at pag-atras, ngunit dahil matitigas ang ulo ng mga yawa, ay sinusundan nila ang bawat paghakbang ko. Animoy mga pulis at kino-corner ang isang kriminal. Diyos ko, hindi naman ako pumatay ng tao doon sa party para titigan nila ako ng ganito. Umamin ka, madiing wika ni Red na ngayon ay umalis na sa pagkakasandal sa pinto. Matalim ang mga titig na binibigay nito at seryosong-seryoso sila tulad ng kay Ma'am. Well, si Danita lang naman ang laging hindi seryoso sa aming magkakaibigan. Hindi pa nga namin nakikitang nagagalit ito o nagmumura man lang. Masyado sang mabait para sa amin. Ano bang aaminin ko? Kinakabahan kong singhal kay Red na napataas ang kilay bago sinulyapan si Ma'am na nag-iigting na ang mga panga. Sinasapian ba sila? Kasi kung oo, lalabas na ako ng kwartong ito at tatawag sa pinakamalapit na albularyo. May naka one night stand ka ba? Tanong ni Ma'am Breeze. Walang nagsalita. Nalaki ang mga mata ko. Namayani ang nakakabinging katahimikan habang pinoproseso ng inosente kong utak ang mga salitang pinakawala ng boss namin. Oh, one night stand? Bobo burger stand? Narinig ko na iyan sa mga kaklase ko, pero ano bang mayroon sa salitang yan at palagi ko na lang naririnig? Masamang salita ba yun? Nagtataka kong pinagmasdan silang lahat at nang makita akong nakakunot din ang mga noo nila, mas lalo lang akong naguluhan. Nasa earth pa ba kami at nakagkakaintindihan? Ano ba yun? Na nakakain ba yun? Kunot ang noong tanong ko. Kay Ma'am, hala, talagang nagsisinghap, kailangang sabay-sabay. Ano bang kasing mayroon sa one night stand na iyan at ganiyan sila makakapag-react? Talagang hindi mo alam yun? Hindi makapaniwalang sigaw sa akin ni Red na ngayon ay pinanlalakihan na ako ng mga mata. Halata bang hindi ko alam? Malamang kung sana sinasabi na nila sa akin ngayon ang ibig sabihin nun, baka naman malaman ko. Ano nga kasi yun? Naiirita akong tanong kay Red, ngunit imbis na sagutin ako, ay naiiling itong napapalatak bago minustrahan si Ma'am. Kung makamostra siya, parang kami ang boss. Sana lang hindi siya pagalitan ni Ma'am Breeze at sisitahin sa trabaho. Alam mo kasi, Apple, yung one night stand na yan, sikat na sikat sa mga kabataan na katulad mo. Sikat sa mga kabataan na tulad ko. Kaya siguro pinag-uusapan ng mga kaklase ko. Nakanguso kong pinagmasdan ni Ma'am. Papikit-pikit ang mga mata ko, umaasa na makuha ni Ma'am ang gusto kong iparating. Napabuntong naman ito ng gamit ang malumanay niyang boses at ay ipinaliwanag niya kung ano ang one night stand na yan. Ibig sabihin ng one night stand ay fucking someone na hindi mo kilala. Hinintay nila, Ma'am, ang reaksyon ko, pero dahil nga hindi ko pa rin maintindihan ay napatitig lang ako sa kanya. Yun lang yun. Kailangan lang makipag-fuck ako sa isang tao na hindi ko mo kilala. Ibig sabihin, hala, yung mga kaklase ko hindi na sila virgin dahil nakipag one night stand na sila. Hala, ang alam ko dapat ibibigay lang ang virginity sa lalaking papapakasalan at mamahalin mo habang buhay. Yun ang turo sa akin nila Mama at Papa. Isang gabi lang iyon at talaga namang kasalanan iyon dahil mukhang hindi naman ni Ma'am kung paano pa ipapaliwanag, kaya naman inosente ko lang itong hinitian. Ganito pala sa syudad, malayong malayo sa buhay ko sa bukid.
Wika ko bago tinuon ang pansin ko sa mga daliri at pinaglalaroan ito. Kunti na lang kasi ang conservative sa mga syudad. Nakasimangot na mang-asik ni Danica na mukhang hindi rin sang ayon sa ideya ng one night stand. Nakakalungkot lang na makalimutan na ng ibang tao ang kahalagahan ng at nila masungit na na napapailing na lang. Right, nakakalungkot na habang tumatagal ay nakakalimutan na natin ang importansya ng katawan at dignidad natin. Pero hindi naman pwedeng manisi na lang o kaya ay manghusga dahil hindi natin alam na baka mayroon palang dahilan kaya nangyayari ang mga one night stand na yan. Malungkot ko na lamang initian ang mga kasamahan ko at dahil nga na-sense nila hindi magandang topic ang pinag-uusapan namin, iniba nila ang topic hanggang sa gumaan muli ang lahat. Basta ako, ibibigay ko lang ito sa taong makakasama ko habang buhay. Magpapatuloy ang chapter 6.